Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Sa Afghanistan, isang drone ang lumilipad sa isang maliit na nayon at nakakuha ng atensyon ng mga lokal, na agad na naghahanda para sa isang pag-atake. Hindi nagtagal ay dumating ang isang grupo ng mga sundalong Amerikano at nakitang walang laman ang bayan dahil lahat ay nagtatago sa loob. Ang koponan ay patuloy na gumagalaw at kapag nakakita sila ng isang na hinalang lalaki na may dalang bomba, sila ay kaagad paligutan siya, pagbabantaan na babarilan siya kapag hindi niya ibinaba ang kanyang sandata. Sa una ay sinusubukan ng lalaki na huwag pansinin ang pagbabanta, ngunit kapag nakita niyang sinadya ito ng mga sundalo, siya naglabas ng baril na pumipilit sa mga sundalo na agad siyang patayin ng ilang putok. Pagkatapos ay ipinaalam ni Jake kay Colonel Mason ang tungkol sa patay na tao at ang bomba, na humihingi ng pahintulot para i-disarm ito. Tumanggi si Mason, ngunit hindi siya pinapansin ni Jake at ginagawa pa rin ito, matagumpay na na-disarm ito. Sa sandaling iyon, isang lihim na pangalawang bomba ang pumutok at pumatay sa karamihan ng mga sundalo. Hindi nagtagal ay lumabas ang mga lalaki sa mga gusali at kinalibutan ang mga Amerikano habang sila ay nagpaputok at nagsisimula ang isang marahas na labanan. Ang mga sundalong Amerikano ay bumabagsak kung saan-saan at tanging sina Jake at Mason lamang ang natitira. Tumakbo si Jake para sumama sa kanyang koronel at muntik ng barilin ng kaaway, ngunit iniligtas ni Mason ang kanyang buhay bago dumating ang isang helicopter. Pagkalipas ng 5 taon, sinusubukan ni Jake ang kanyang makakaya upang harapin ang isang bagong buhay bilang isang sibilyan habang umiinom ng gamot para sa kanyang PTSD. Ang kanyang bagong trabaho ay sa isang Photoshop na pag-aari ni Earl, kung saan kailangan niyang magtrabaho ng gusto upang harapin nilang may karapatan na kliyente. Pagkatapos ng trabaho, uuwi si Jake para tumugol ng oras sa kanyang pamilya. Palagi niyang sinisigurado na panatiling masaya ang kanyang anak, ngunit sa pribado, nagiging tensyonado ang mga bagay-bagay kapag sinabi ng kanyang asawa na marami silang hindi nababayarang mga bayarin. Gayunpaman nangako si Jake na aalagaan ito gaya ng lagi niyang ginagawa. Nang pahigayin ni Jake ang kanyang anak, nagbahagi siya ng isang larawan at isang kwento tungkol sa kanyang lumang squad at ang katotohanan si Mason ay nasa ospital nang ipanganak ang sanggol. Nagdadalamati si Jake na matagal nang hindi nakausap si Mason, at nang tanungin ng bata kung sakaling pinatay ang sinuman, humiwat si Jake sa tanong. Kinabukasan, pumasok si Jake sa trabaho at nakahanap ng grupo ng mga gangster na nagsasabing may utang si Earl sa pera nila. Nang subukan ni Jake na paalisin sila, ipinadala ng pinunong si Fresh ang kanyang mga tauhan para bugbugin siya, ngunit madaling talunin sila ni Jake gamit lamang ang isang wrench. Pinipigilan siya ni Fresh sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanyang baril, pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang barkada pagkatapos mangako isang round 2 sa hinaharap. Pagkatapos, hinarap ni Jake si Pearl, na umamin na dati rin siyang bahagi ng isang gang ngunit maswerte sapat na upang lisanin ang buhay na iyon at magtayo ng isang bagay na matatawag niyang tahanan. Nangako si Earl na lagi niyang paprotektahan ang kanyang block, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Jake sa kanyang pamilya. Pakiramdam ni Jake ay nasa digmaan pa rin siya at tinawagan ang kanyang pamilya upang tingnan ang mga ito, marinig ang kanyang asawa sabihin na dapat ay tumawag siya ng mga pulis sa halip na makisali. Kinagabihan, umuwi si Jake at nakita si Fresh sa kanyang sasakyan na binabanggit ang payback noon nagmamaneho palayo. Isang patang Jake ang sumugod sa loob ng bahay at nawasak ng matuklasan ng kanyang pamilya patay, kaya siya ay sumisigaw at umiyak dahil siya ay may kabuuang pagkasira. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at sinubukang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan, ngunit natigilan si Jake at umalis sa kanyang truck. Nagmamaneho siya sa lungsod para hanapin ang sasakyan ni Fresh habang patuloy sa kanyang isipan pinakamasayang alaala ng pamilya. Sa kalaunan ay nakita niya ang kotse sa labas ng isang lukulat na club, kaya nagmamadaling pumasok si Jake na may baril kamay at nagsimulang barilin ang bawat miyembro ng gang nang walang pag-aalinlangan. Nang papatayin na niya si Fresh, ipinaliwanag ng lalaki na hindi niya sinasadyang patayin ang pamilya ni Jake. Pero wala siyang choice, hindi nito binago ang isip ni Jake at nabaril din si Fresh. Pagkalipas ng 5 buwan, nabilanggo si Jake para sa kanyang krimen at lumalala ang kanyang PTSD habang ginugugol niya ang halos buong araw niya sa pagpipicture kay Fresh na pinapatay ang kanyang pamilya. Isang araw, nagulat si Jake na binisita si Mason, na nagalok ng kanyang tulong para muling magbukas ang kaso. Gayunpaman, tumanggi si Jake dahil sa tingin niya ay kabilang siya doon at inulit ang sinabi niya Judge. Nakaganti siya at ngayon ay walang pagsisisi, gagawin pa niya ito muli. Pagkatapos ay hiniling ni Jake kay Mason na huwag nang bumalik at sinabihan ang gwardya na ibalik siya sa kanyang selda. Nang gabing iyon, inaalala ni Jake ang mga araw niya kasama ang buko at kung paano nagretiro si Mason pagkatapos pagliligtas ng kanyang buhay. Maya-maya, binisita si Jake ng isang estranghero na nagngangalang Ramsey, na binanggit na nagpapatakbo siya ng isang privado task force. Gayunpaman, hindi na siya hinayaan ni Jake na magsalita pa at muling hiniling sa gwardya na ibalik siya.
Kinagabihan, nananaginip si Jake tungkol sa kanyang pamilya nang biglang, isang grupo ng mga nakamaskara pinasok ng mga lalaki ang kanyang selda at pinapakalma siya bago siya kidnapin. Nang magising si Jake mamaya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa labas ng bilangguan at natuklasan ng kanyang kidnapper ay si Ramsey, na umami na matagal na niyang pinagmamasdan si Jake at humanga sa kanya record. Ang organisasyon ni Ramsey, na tinatawag na Section 8, ay hindi gumaganap ng mga patakaran, at iniisip ni Ramsey maaari nilang ibalik kay Jake ang kanyang layunin. Bilang pangwakas na ugnayan, sinabi ni Ramsey na gustong makita siya ng anak ni Jake bilang isang bayani, hindi isang konde, kaya sa wakas pumayag na rin si Jake na sumali. Mamaya sa Washington, D.C., ipinakilala ni Ramsey si Jake sa iba pang pangkat, sina Elias, Ajax, Bruner, at Mueller. Pagkatapos ay pinibigyan niya siya ng paglilibot sa tinatawag niyang Batcave habang ipinapaliwanag na mayroon sila 8 operatiba sa Washington at 8 sa ibang lugar sa mundo. Ang kanilang mga order ay nagmumula sa Departamento ng Estado at sa NSA, palaging may kaugnayan sa pangangalaga ng mga banta laban sa pambansang seguridad. Dahil nagsisimula pa lang si Jake, si Mueller ang magiging bantay niya at sasamahan siya sa lahat ng misyon hanggang sa maging seniority siya. Bibigyan din si Jake ng bank account, apartment sa lungsod, sasakyan, backstory, at isang alias dahil sa mundo siya ay patay na. Pagkatapos ay kailangang umalis ni Ramsey, kaya nasa team na ang paglalagay kay Jake sa proseso ng pagsisimula. Si Ajax ay nagsimulang pukawin siya, itulak siya at ibinato ang ilang mga suntok. Tumanggi si Jake na lumaban at ginagawa niya ang lahat para iwasan silang lahat, ngunit naging napaka-agresibo ni Ajax na pinapasnap niya si Jake. Itinulak niya si Ajax sa sahig at halos saksakin siya ng panulat sa mata, ngunit biglang ang alaala ng kanyang pamilya ay nag-flash sa kanyang isipan at siya ay kumalma. Pagkatapos ay umalis si Jake, at ang isang bigong Ajax ay itinuro na si Jake ay nagpakita ng takot at ibig sabihin hindi siya kabilang sa kanila, ngunit hindi sumasang-ayon si Mueller. Maya-maya, sumakay sina Jake at Mueller sa isang eroplano at tinalakay ang unang misyon ni Jake. Ang target ay isang lalaking tinatawag na Castillo, isang defense contractor na nagtatrabaho din bilang isang dealer ng armas. Kamakailan ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga mapanganib na schematics na ibebenta niya sa mga Ruso, kaya ang trabaho ni Jake ay kunin ang schematics at patayin si Castillo at ang kanyang mga tauhan. Napagtanto ni Jake na mahalagang grupo sila ng mga assassin at hindi maasa sa pagpatay muli. Kinagabihan, nakarating ang grupo sa Mexico, kung saan nahanap nila si Castillo na malapit ng makipagpalitan kasama ang isang Russian negotiator sa isang bodega. Habang nagtatalo sina Castillo at ang Ruso, si Jake ay palihim na pumatay ng isang gwardya. Ang ingay ay nag-iisip sa magkabilanggang na itinatakda sila ng isa at ito ay tumalikod sa kanila sa isa't isa, kaya ang kanilang pagtatalo sa lalong madaling panahon ay umakyat sa isang ganap na labanan. Ang mga miyembro ng gang ay nagsimulang mamatay ng isa-isa at kahit na gumawa ng isang kotse na sumabog na nagiging sanhi ng away para tumigil na sa wakas. Pagkatapos ay lumabas si Jake at pinapatay ang bawat nakaligtas bago tumingin sa loob ng kotse, kung saan naroon ay 2 babaeng takot na takot. Hindi sila pinansin ni Jake at kinuha ang schematics bago umalis. Nang maglaon sa base, pinagalitan ni Ramsey si Jake dahil sa pagkompromiso sa integridad ng kanilang misyon sa pamamagitan ng pag-iiwan sa 2 babaeng iyon na buhay. Sinubukan ni Jake na ipaliwanag na sila ay mga biktima at inakusahan si Ramsey na binabaliwala ang buhay ng tao, kaya nagbanta si Ramsey na ibabalik siya sa bilangguan kapag hindi siya sumunod. Pagkatapos ay pinalis si Jake, at sinabi ni Mueller kay Ramsey na gumawa ng mabuti si Jake. Ngunit nag-aalangan pa rin si Ramsey, kaya pinutol ni Ajax at ipinahihiwatig na nagkamali si Ramsey. Kapag naiwan siyang mag-isa, tinawag ni Ramsey ang isang taong nagngangalang Locke. Kinabukasan sa Nevada, pumasok ang mercenaryong Locke sa isang hotel at pinatay ang ilang empleyado noon pagpasok sa isang silid, kung saan pinakat niya ang mga babae bago harapin ang kanyang biktima. Alam ng lalaki na pinadala ni Ramsey si Locke at sinubukan siyang suhulan ng malaking halaga ng pera, ngunit pinapatay pa rin siya ni Locke. Pagkatapos ay tumakas si Locke sa kasino ng hotel, ngunit agad na naghinala ang mga gwardya at sumunod sa kanya. Madaling binugbog ni Locke ang bawat bantay na lumalapit at nagsimulang tumakbo, sinira ang mga bagay sa daan at pinatumba ang mga bantay na patuloy na dumarating. Maya-maya ay inilabas niya ang kanyang baril at nagpaputok ng ilang bala para lamang magdulot ng panik sa pagsusugal karamihan ng tao. Pinatay ni Locke ang isang gwardya bago lumabas at nagnakaw ng kotse upang makatakas. Samantala, lumipat si Jake sa bagong bahay at laking gulat niya nang makita ang isang frame na may isang bungkus mga larawan mula sa kanyang panahon sa Afghanistan. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang pag-uusap nila ni Mason, kung saan sinisi ni Jake ang kanyang sarili para masugitan siya at siniguro ni Mason na alimin siya. Nang maglaon, umiinom si Jake sa pub at sinamahan siya ni Mueller, kaya sinubukan ni Jake na kumuha ng ilang impormasyon labas sa kanya.
Walang alam si Mueller tungkol kay Ramsey, ngunit ipinaliwanag niya na dati siyang nasa hukbo at sinuntok ang isang commander officer na sumaway sa kanya. Kahit na mamaya, ibinibigay sa kanila ni Ramsey ang kanilang bagong misyon, dapat nilang makuha ang nakakulong na digital na impormasyon tungkol sa isang sensitibong kaso at pumatay kay Senator Graham, na isang taksil sa bansa at nagbayad maraming tao ang manatiling libre. Magiging mahigpit ang seguridad, kaya pinaalalahanan ni Ramsey ang lahat, lalo na si Jake, na dapat bumanti. Makalipas ang ilang oras, nakarating ang grupo sa kaganapan ni Graham sa California na nakabalat kayo bilang mga landscaper. Si Mueller ay pumasok sa loob upang patayin ang lahat ng mga gwardya na mahahanap niya at kalaunan ay natututo ang seguridad ng sitwasyon kaya dinala nila si Graham sa isang van. Habang hinahack ni Mueller ang computer ng senador, hinabol ni Jake si Graham, na nagpaputok ng ilang bala upang hindi mapakinabangan. Masyadong mabilis ang van para sa kanya, kaya nag-shortcut si Jake sa pamamagitan ng pagtalon sa isang burol at namamahala para harangin ang kalsada. Sinubukan siyang labanan ng isang gwardyang ngunit mabilis siyang pinatay ni Jake bago lumapit kay Graham, na nagmamakaawa sa kanyang buhay habang sinasabing may pamilya na siya. Si Jake ay biglang napuno ng mga alaala at nagpasya na hayaang mabuhay si Graham. Gayunpaman ang koponan ay nagpakita at pinatay ni Ajax si Graham bago paalalahanan si Jake na huwag mag-alinlangan. Mamaya sa bahay, si Jake ay nagpupumilit sa kanyang pagkakasala at pag-iyak habang tumitingin sa mga larawan at umiinom. Bigla niyang nakita ang mga lalaking nakamaskara na tumatakbo sa labas ng kanyang bintana, kaya nagtago siya bago sila pumasok kanyang bahay. Hinahanap siya ng mga lalaki sa bawat silid, ngunit nakatakas si Jake sa likod ng pintuan. Kinabukasan, pinuntahan ni Jake si Mason at sinabi sa kanya ang buong kwento. Binanggit ni Mason na alam niya na ang tunay na Seksyon 8 ay pinuwag noong 90s at ang isa ay gumagana. Ngayon ay isang cesspool lamang ng mga disgrasyadong ahente mula sa WHO, CIA, FBI, at iba pa. Mayroon pa silang mahalagang koneksyon sa Washington, kaya kung si Jake ay tumatakbo mula sa Seksyon 8, siya nasa malubhang panganib. Hindi pa narinig ni Mason ang tungkol kay Ramsey at nangako siyang tatawag. Pumayag din siyang tulungan si Jake ng kaunting pera at baril. Pagkatapos ay bumalik si Jake sa kanyang bayan at nakatanggap ng tawag mula kay Ramsey, na gustong makipagkita to talk things out pero tumanggi si Jake. Pagkatapos ay hiniling ni Ramsey kay Mueller na tawagan si Locke, na kasalukuyang nagtatago sa Argentina, upang magbigay kanya ang misyon ng pagpatay kay Jake. Maya-maya, nakasalubong ni Jake ang matalik na kaibigan ng kanyang anak at habang pinag-uusapan nila ang trahedya, nalaman niya na bago ang pagpatay sa kanyang pamilya, nakita si Fresh kasama ng mga taong nakaitim na suit tulad ng mga secret agent na nakikita sa comics. Bago siya makakuha ng higit pang impormasyon, nagpakita si Locke at nagpaputok, kaya itinulak ni Jake ang bata sa isang tindahan bago tumakas. Kinuha ni Jake ang lugar habang pinapatay ni Locke ang ilang sibilyan, at hindi nagtagal ay dumating ng mga pulis para lang barilin din sila ni Locke. Ang kaguluhang ito ay nagpapahintulot kay Jake na makatakas, kaya nagnakaw si Locke ng sasakyan ng pulis at humarap para sa kanya habang tinatawagan si Ramsey para sabihin sa kanya ang nangyari. Sa gabi, si Jake ay nagtatago sa tindahan ni Earl at inaalala kung paano siya pinalaki ni Earl pagkatapos namatay ang kanyang mga magulang. Biglang nag-beep ang computer para i-announce ang pagdating ng team, kaya sina Jake at Earl kumuha ng ilang mga armas upang labanan ang mga ito. Muntik nang mabaril si Jake ni Elias, ngunit mabilis siyang inilabas ni Earl. Tumalon si Bronner kay Jake at nagsimula silang makipaglaban sa ibabaw ng isang kotse nang biglang bumaril si Ajax sa kanila. Tumalikod si Bronner para sumigaw sa kanyang kawalang inat, at ginamit ni Jake ang pagkakataong saksakin siya isang screwdriver. Nang muling nagpaputok si Ajax, ginamit ni Jake ang katawan bilang isang kalasag at kinuha ang kanyang baril simula ng pagbaril pabalik, ngunit siya ay naubusan ng mga bala. May ilang natira si Ajax pero sinayang lang niya dahil gusto niyang kalabanin si Jake muli para patunayan na mas magaling siya. Ang mga lalaki ay nagsimulang makipagpalitan ng mga hit sa buong shop at sinubukan ni Ajax na saksakin si Jake, ngunit natapos niya ito sa pagbabarilin ni Mueller. Tiningnan ni Jake si Earl na maayos at binigay kay Jake ang susi ng sasakyan niya para makatakas siya dahil darating ang mga pulis. Mamaya sa kotse, sinabi ni Mueller na hiniligtas niya si Jake dahil gusto rin niyang umalis sa Seksyon 8. Sa tingin ni Jake ay hindi siya mapagkakatiwalaan at hinihiling na dalhin siya sa kung saan man tinutuluyan ni Ramsey. Kinabukasan ay dumating ang duo sa Montana at sinubukang pumuslit sa isang kagubatan upang hanapin ang kay Ramsey cabin, pero pagtalikod ni Jake, bigla siyang natambak. Matapos muling mapanaginipan ang kanyang pamilya, nagising si Jake na nakatali sa isang upuan sa isang silid kasama si Ramsey at Mueller, na nagtatrabaho para kay Ramsey upang iset up ang bitad na ito para kay Jake. Sinabi ni Ramsey na may sorpresa siya at nagulat si Jake nang makitang pumasok si Mason sa silid, natututo na katrabaho na rin niya si Ramsey. Ang organisasyon ay nangangailangan ng isang ahente na may kakayahan ni Jake kaya sinabi sa kanila ni Mason kung paano para makarating sa kanya.
Ibig sabihin, sila ang magbabayad ng bago para patayin ang kanyang pamilya. Hindi makapaniwala si Jake na pinagtaksilan siya ni Mason, pero sinabi lang ni Mason na sinasayang siya ni Jake talento sa mga kotse at isang bata. Pagkatapos ay iniwan ng grupo si Jake at binayaran ni Mason sina Ramsey at Mueller ng pera nila sumang-ayon sa. Sinabi ni Ramsey na dapat nilang patayin si Jake dahil siya ay isang pananagutan at si Mason ay sumang-ayon, ngunit siya tumingin sa loob. Habang binibilang ni Mueller ang pera, pinuntahan ni Mason si Jake at pinalaya siya bago umamin ng katotohanan. Siya ay kinuha upang i-down ng seksyon 8 mula sa loob, at ngayon gusto niyang tumulong si Jake tapusin niya ang trabaho. Pagkatapos ay sinadya ni Mason ang alarma, at nang dumating ang dalawang gwardya upang suriin, mabilis sila patayin sila. Mas maraming lalaki ang patuloy na dumarating at pinagbabaril silang lahat ng dalawa habang hinahanap nila si Ramsey. Nagsimula ang isa pang tutukan habang sinisira ng mga bala ang kanilang paligid, at nang makita sila ni Ramsey, nagtatago siya kay Mueller at inalok kay Jake ang pera para kay Mason. Tumanggi si Jake sa isang shot, kaya sa susunod ay sinubukan ni Ramsey na kumbonsihin si Jake na lahat ito ay kay Mason kasalanan pero hindi siya pinaniwalaan ni Jake. Habang sila ay nagtatalo, si Mueller ay pumupuslit at sinubukang barilin si Jake, ngunit sinabihan siya ni Mason kumilos at kinuha ang bala sa halip, ibinagsak si Mueller bilang kapalit. Nagmamadali si Jake upang tingnan ang kanyang kaibigan at sinubukan ni Ramsey na kunin ang pera, ngunit tinakot siya ni Jake na may ilang shot. Pagkatapos ay hiniling ni Mason kay Jake na tapusin ang trabaho at namatay. Sa sandaling yun ay pinutol ni Mueller at sinubukang barilin si Jake, ngunit wala na siyang bala kaya sila simulan ng pakikipaglaban ng kamay sa halip. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang hit, sinaksak ni Mason si Jake sa balikat, ngunit ginamit niya ang pagkakataong yun ibalik ang kanyang sariling kamay laban sa kanya at patayin siya. Maya-maya ay lumabas si Jake at nakitang tumakas si Ramsey sakay ng kotse, kaya nagnakaw siya ng sasakyan at umalis pagkatapos niya. Parehong nagpaputok ang dalawang lalaki habang nagmamaniw sila na parang baliw, at labis na nagambala si Ramsey kaya natapos siya off-crashing. Naglakad si Jake papunta sa wreck, at nang insultuhan siya ni Ramsey dahil sa pag-aalinlangan, sa wakas ay nakapatay si Jake kanya. Sa gabi, dinala ng mga pulis si Jake upang makilala si General Savoy, na pinagtatrabahuhan ni Mason. Inaalok ni Savoy si Jake ng trabaho at isang malinis na talaan kung tatanggapin niyang sumali sa kanyang koponan, ngunit tumanggi si Jake ang alok na nagsasabing wala siyang dapat ipaglaban. Kung sakali, binigay pa rin ni Savoy ang kanyang card. Maya-maya ay bumalik si Jake sa bahay only to find Locke waiting for him because he still wants to tapusin ang kanyang trabaho ayon sa hinihingi ng kanyang reputasyon. Sa lalong madaling panahon ng isang kamay sa kamay na labanan ay magsisimula at ang parehong mga lalaki ay nagpapakita ng kanilang kamanghamanghang mga kasanayan sa pakikipaglaban habang gamit ang anumang bagay o kasangkapan sa silid para umatake din. Kapag ang labanan ay lumipat sa kusina, pareho silang kumuha ng kutsilyo at patuloy na hinahampas ang bawat isa iba pa hanggang sa inihagis ni Locke si Jake sa sahig. Ito ay nagpapahintulot kay Jake na makuha ang kanyang baril at sa wakas ay patayin si Locke. Kinaumagahan, nagpadala si Jake ng voice message kay Earl, na nagpapasalamat sa lahat at nag-anunsyo aalis na siya. Samantala si Jake ay sumasakay ng bus at nakita ang isang ina na may matamis na sandali kasama ang kanyang anak. Muling bumalot sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang sariling pamilya at tinawagan ni Jake si Savoy upang tanggapin ang kanyang alok, sinasabing mayroon siyang gustong ipaglaban. Agad siyang tinanggap ni Savoy sa seksyon siyang. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.